Posible ba? Do we have what it takes? Kaya bang abutin ang pangarap at mabago ang takbo ng buhay? Para sa probinsyanang tulad ko at sa OFW kong asawa, ilan lang yan sa matakbo sa isip namin habang nagsisimula kami sa negosyo. Hindi naging madali. Kailangan mong harapin ang self-doubt, lack of connection, rejection, para sa pamilya mo, sa mga kakilala mo, sa kaibigan mo. Pero sabi nga nila, the greater the struggle, the more glorious the triumph. Mas nanaig sa amin na ilaban na hindi na ipamana ang pagiging mahirap o ang pangingibang bansa. Gustong ginagawa natin, makakaranas ka ng pagod, puyat at hirap. Pero tumuloy ka. Maging consistent ka. Kasama na lang yan sa kwento mo once successful ka na. Posible ba? Posibleng posible. Patuloy mo lang gawin yung purpose mo to give hope sa ibang tao. At kung nagawa ng Diyos na baguhin ang buhay namin, naniniwala ako, ganun din ang gagawin niya sa'yo. Maniwala ka lang. I am Aryan. And I am Mike. We are agents of hope, walking by faith, not by sight. And I am worldwide. Ayan, our speaker for today has multiple life achiever, multiple travel incentives, multiple luxury achiever, $1 million, Lamborghini supercar achiever, founder of Team Titans and a Diamond Elite executive. Let's all welcome Mentor Aryan Fernandez. Ayan, send po tayo ng virtual clap. Hello, amazing morning mentors. Ayan, thank you so much sa ating napakagandang host, si Ann. And thank you for inviting me dito. Hello, kumusta po kayo? Wow, ang dami nyo na rin 69. Parang konti na lang, 100. I think kaya nyo mag 100, no? Anyway, grabe, no? Parang kailan lang nakita ko tong top mentor nyo, no, nung nag-start. Pero ngayon, ang dami na ring natulungan, ang daming nai-inspired. I know, hindi madali po yung ano natin, yung ginagawang business natin. A lot of you guys is may mga part-time dito and inilalaban lang din talaga yung I Am Worldwide. Pero alam mo, gusto kong gusto kong maintindihan nyo na worth it siyang ilaban. Kung ano man yung nasa ang journey ka na ngayon, siguro yung iba dito, nag-start pa lang, user pa lang, pwede po bang pa-comment sa ano natin kung ikaw ay comment mo number 1 kung ikaw ay 6 months below, number 2 naman kung 6 months above ka na. Okay? Para maintindihan natin ilan ba yung ano nyo, no? Ilan ba ang percentage ng mga bago dito at ilan ang percentage ng nandun na kayo sa building stage. Okay? Kasi 'di ba, may number 1, ilan ang number 1? 1, 2, 3, o parang almost the same. Sige po, comment kayo para nakikita ni Lord na active tayo, no? Malaking factor kasi yung, sabi nga, no, it's not about how you tell, paano ka magkwento. It's about kung paano mo ginagawa.
paano nakikita sa'yo ay yung na magpursige ka dito sa business natin. Kasi pare-pares lang naman po tayo. Ako po, nung nag-start po ako dito, hindi rin naging madali para sa akin. Actually, as of now, na kumita na rin po kami ng milyon, nasa stage pa rin po kami na almost everyday nag-aaral pa rin po kami. Lagi kami nag-iisip ni Coach Mike, ano ba ang nangyayari sa business natin? Ano ba ang improvement na gagawin natin? Alam niyo po, kailangan yung maintindihan ng I Am Worldwide, kayang ibigay yung buhay na pangarap mo para sa pamilya mo. Kasi pag ang tingin mo lang dito ay part-time lang, naapektuhan niya yung mindset mo, naapektuhan niya yung kilos mo. Since lagi naman natin yung itinuturo bakit ba Mentor Aryan kailangan correct yung mindset mo? Kasi the moment na na-realize mo na ito yung magbibigay sa iyo ng buhay, halimbawa OFW ka, kasi pare-pares naman tayo ng sitwasyon meron tayong mga battle na kanya-kanya na parang hustle para humataw ka. Why not gamitin mo siyang stepping stone? Parang ako po, nung nag-start ako, I have 2 kids. Maliliit pa sila. So, ngayon, ang sacrifice ko doon ay hindi ko sila madalas makasama. Talagang kailangan kong iwanan kasi kailangan kong mag-training, magpunta ng office. Yun yung sacrifice ko. Pero, kung hindi, ang mindset ko kasi, kung hindi ko to gagawin ngayon, paano pag malaki na sila na kailangan nila kami? O kung hindi po ako nag-sacrifice, for sure si Coach Mike po nasa barko pa rin ngayon. Hindi kami buong pamilya hindi na nga buo yung pamilyang kinalakihan namin Parehas po kami ni Coach Mike galing sa broken family na walang nanay at tatay na magkasamang kinagisnan. Ako po sa lola lang ako lumaki. So ayoko po maranasan ng pamilya ko. Parang na-mindset ako na bilisan ko na ngayon, gawin ko na, itodo ko na ngayon. Maaga na ako magsakripisyo para yung mga anak ko hindi yung antagal na kumbaga may mga edad na sila, doon pa lang kami nagbubuo ng pamilya, doon pa lang ibinibigay yung komportableng buhay. Why not ko papatagalin kung pwede naman na mas maaga? Kaya nung nag-start po ako, hindi ko inisip kung ano yung hirap na pagdadaanan ko. Ang inisip ko, ano yung komportableng buhay na maibibigay ko. Kasi gano'n na nga yung pinanggalingan ko Kaya kahit anong sitwasyon at pagdaanan ko, kahit ang dami-daming problema dumating sa akin, focus lang ako ng Aryan ngayon lang to. Aryan, part lang yan ng journey mo. Aryan, pag hindi mo to nilampasan, sayang lahat ng inumpisahan mo. Ano yun, lagi yun. Halimbawa, may mangyayari, meron akong leader na parang nawawala. Alam mo yun, yung tipong binigay ko yung oras ko. Ang dami natin ma-experience. Pero alam mo, as I realize, kailangan talaga dumaan tayo doon kasi hindi tayo magiging tayo kung hindi mo pagdadaanan lahat ng yon. Yung iba kasi, halimbawa, hataw na hataw kasi kumikita. Pero kapag tinetest sila, alam mo yung pag tinetest ka, nawawala ka, konting test lang yun. Hindi mo alam, mas malaki yung kapalit noon. O halimbawa, on your first 3 months, may napa-join ka. Yung napa-join mo, sipag na sipag din on your first month, tapos unti-unti nawawala siya. Ikaw naman, sa halip na mas ganahan ka na humanap ng bago, ang nangyayari sa'yo, parang nanghihina ka din. Ang nangyayari sa'yo, nakikisabay ka din sa pagkawala. No. Lagi mong tandaan, once na may nangyayari sa'yo, naku, sasabihin mo sa sarili mo, testo, kailangan malampasan ko to, kailangan malampasan ko to kasi magbaback to zero ako. Imagine mo, na nandito ka na, isa ka na sa mga member ng I Am Worldwide. Tapos, nakita mo na ganito yung pwedeng mangyari sa akin. Itong mga mentor na to, hanggang ngayon, may pinagdadaanan to, kumikita na ng milyon, pero nagtutuloy pa rin. So, kung magkukwit ako ngayon, hindi ko pa nga na-experience yung buhay na meron sila, ano na lang mangyayari sa akin? 'Di ba? Hindi mo pa nga na-experience, test ka pa lang, ayaw mo nang lampasan. And the moment, alam mo, kasi ang laki kasi nung na makukuha natin. Kaya malaki din talaga yung mga sakripisyo natin. Kasi ano na lang kwento mo pag yung mga leaders mo pinagdadaanan, alam mo may tamang pattern tayo. Sa umpisa kasi ang tawag lang sa is hindi ka naman leader ka agad Alam mo, it's a lot of trials na kailangan mong ipasa bago ka matawag na leader talaga dito. Sa umpisa, sa totoo lang, tinatawag lang tayo na leader ko po ito. Pero alam mo ba, bago ka maging leader, yung iba karamihan dito, alam niyo po, 95% ng mga members sa I Am Worldwide, ano muna sila? User. No, pera ng product,
kailangan gumamit ng product bago ma-realize na ang ganda pala ng ng I Am Worldwide. Business pala siya. Ibig sabihin, stepping stone lang, pinakilala lang sa'yo yung product. Eh, ang ganda ng product na may karapatan ka pala na i-market siya, may karapatan ka pala na mag-build ng mga leader. Yung iba kasi akala nila ordinaryong member lang sila. Pero alam mo ba, lahat na nag-start dito, ordinary. Pero since nagtuturo ng libre para ka maging extraordinary, kailangan mo samantalahin yun. At ang nakikita mo ngayon ay hindi yan instant. Yes, alam niyo po ang topic ko last sa I Am Worldwide, 5 years plan. Kasi na-mindset ako na, on our first year, kailangan pala, dun sa first year ko, 100% ng effort ko ibigay ko kasi wala akong cheque dahil wala pa akong grupo. Ngayon kung ikaw ay isa sa mga nag-types ng 6 months below ka pa, means sobrang ang effort mo dapat times 10. Ang paggawa mo ng action at resulta, sistema sa grupo mo, hindi dapat ikaw yung pinakamasipag, ikaw yung hindi dapat tinatabla ng mga kahit na anong rejection. Kasi yun yung, doon ako tumatag talaga na parang, Arya, na mindset ako. Ako lang, sa totoo lang po, ang Teen Titans, kami po ni Coach Mike, kami po yung nakikita nyo ngayon na nagsimula sa I Am Worldwide na walang grupo, walang kasama. As in, dito po kami sa lahat, dito, kumbaga dito kami nagsimula ng lahat eh. Hindi wala kaming kasama. Kumbaga, kung paano ka nag-start dito sa I Am Worldwide, ganun na ganun kami. Hindi kami yung tipong may mga mentors na kasama sa dating kumpanya, wala po. Kaya pag tiningnan mo kami, nung nag-start kami, talagang mag-isa kami, nagiging dalawa, nagiging tatlo, tapos biglang may nawawala na naman. Pag may 5 kami, naging 6 kami. Pag nabawasan kaming isa, galit na ako. Grabe, as in, yung buhay ko umiko talaga sa I Am Worldwide. Kaya kung nakikita mo man kami na ganito yung buhay namin, na kung masasabi mo talaga na grabe nung nag-start yung mga yan, nakita namin kung gaano yung sakripisyo na binigay niyan, buong buhay namin. Alam mo yung pagkagising bago matulog, nag-I Am Worldwide na talaga kami. Kaya sabi ko, oo, ibibigay talaga sa'yo eh. Alam mo, lagi namin pinag-uusapan ni Coach Mike pag magkasama kami. Lagi namin sinasabi, alam mo, sa totoo lang, lahat naman ng sumabay eh. Lahat naman ng ginawa yung part nila eh. Umasenso naman eh. Pag tinignan mo naman yung e-wallet nila, may laman naman eh. Meron nga lang talaga maagang nagkukwit at hindi nagsiset ng goals. Alam mo, ito yung mga bagay na iiwasan mo. Iwasan mo na pag nandito ka na, ang aga mo nagkukwit kapag meron kang napagdadaanan ka agad. Ilaban mo yan, test lang yan. Pangalawa, hindi ka nagsiset ng panibagong goals. Halimbawa, nag-just for you ka na, ayaw mo na. 'Di ba? Tumitigil ka agad, pinapatay mo ka agad yung momentum ng grupo mo. Pag alam mo yon yung may kumita ka lang ng konti, hindi pa kasi yun. Hindi ka pa diamond. Alam mo yung mga diamond, kailangan pa nila mag-blue diamond. Eh di ibig sabihin, tuloy-tuloy pa tayo. Mentor may nagdi-DR pa. Yun yung napansin ko, maagang tumitigil ang tao, maagang nako-comfort zone. Eh yun yung kalaban natin. Sa totoo lang, kalaban mo yun, kaya kailangan paglabanan mo yun. Ito i-share ko po to sa inyo. Paano mo ba iiwasan yung mga bagay na kailangan mong iwasan at ano ang kailangan mong gawin sa para ma-build ng dire-diretso yung momentum mo. Ito wait lang po. Ayan. Ito i-share ko po to sa inyo. I don't know kung na pakinggan nyo na yung bagsakan namin dito, pero ito yung una kong tip sa inyo. Number one, ito stop getting distracted by things that have nothing to do with your goals. Lahat ng makakapagpabagal, ito po kasi hindi po ito naiintindihan ng iba. Hindi sila akala nila, magbebenta lang sila ng barley dito. Akala nila, okay? Akala nila, magpapapay-in lang sila dito. Kailangan mong laliman yung pagkakaintindi mo dito para kahit anong unos ang pagdaanan mo, kapatid, hindi ka hindi ka masisway. The reason why na maraming magaling pero nawawala, alam mo ang problem nila? Hindi nila naiintindihan na deep kung ano ang negosyo na meron tayo. Akala nila, tingnan mo to akala nila okay na sila sa ganun. Pero ang laki-laki kasi ng possibility natin, hindi yan ngayon lang. Okay? Hindi tayo, sa totoo lang, hindi tayo nandito para pang short term lang.
Kailangan mo maintindihan na pwede ito yung maging buhay mo. Nakita mo ba yung top 1 na nagtatrabaho pa ng iba? Hindi naman, 'di ba? Nakita mo ba yung top 2 na may negosyo ng iba? Wala naman, 'di ba? Nakita mo ba yung top 3 na ano, nawawala, na naglulusaw? Hindi naman, 'di ba? Nakita mo ba sila na nag-quit dahil may pinagdaanan sila? Hindi, pero pare-pares lang tayo na distributor dito at tao na may pinagdadaanan. Huwag ka magpapadistract dahil lang meron kang pinagdaanan. Kasi ako, nanay ako. Alam ko kapag nanay ka. Asawa din ako. So alam ko din na hindi perfect ang marriage mo. So may pagdadaanan ka din. So, ibig sabihin, kailangan lang talaga natin lampasan. At alam mo dapat yung priority mo. Alam mo kung bakit tinodo ko yung I Am Worldwide? Alam ko na number one na nagiging cause kung bakit nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya at ang hindi mo maibigay yung komportableng buhay is pera. So sabi ko, kung alam ko na yung cause, kung bakit hindi buo yung kinalakihan kong pamilya, kung bakit ganun lang yung naging buhay namin, bakit kailangan yung nagpalaki sa akin ay nangangamuhan para sa ibang tao. Alam ko yung cause noon. Kaya kailangan masolusyonan ko yun para hindi mangyari sa pamilya ko. Kung hanggang ngayon, yun pa rin yung problema, kailangan maintindihan mo na solusyonan mo na yun. Kasi akala natin, nandito lang tayo for the sake na member ka lang. Akala natin, nandito lang tayo dahil magbibenta ka lang ng barley. No! Akala mo lang na nandito ka lang dahil magpapapay in ka. No! Hindi ka basta-basta nagre-recruit dito. Kailangan mo maintindihan na may mga taong umaasa sa'yo, na kailangan magtuloy-tuloy ka, na kailangan sundin mo yung sistema para hindi ka magtagal. Dahil kaya ka nga ginamit ni Lord dito kasi gagamitin ka niya na ikaw yung sundan tapos leader ka, hindi mo ginagawa yung dapat gagawin mo. Ano ba dapat pag nagbi-build? Number one, alam niyo po, imagine mo, kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, maiisip mo ba na nanay ka, asawa ka, alam mo yun, wala kang confidence sa sarili mo kasi kakapamilya mo pa lang, si Coach Mike, inahatid ko pa yan, sasampa ng barko kasi I think 1 year old pa lang yung anak ko dyan. So, parang second time niyang pag-aakyat ng second year. So, alam mo yun, ang dami kong pwedeng maging reason para hindi ko to ituloy. Kasi sasabihin ko na lang, antayin ko na ang allotment ni Coach Mike, lalaki din yan. Kasi maliit lang naman na nag-start. Alam niyo po, nung paunang sampa niya ng barko, 8K lang, 8,000 na nare-receive kong allotment. Hahataw ako hindi, hahataw ako kasi 5,000 ang aming bayad sa sa bahay. Tapos, ah yung mga anak ko ay maliliit pa. So may mga gatas, may diaper lahat. Kulang siya. So ang mindset ko, lahat ng ipapadala ni Coach Mike galing sa barko, hindi ko siya pwedeng galawin. Ang umiiyak siya, alam niyo po ba nung unang taon ng asawa ko sa barko, umiiyak siya. Sabi ko, ba't ka umiyak? Eh kasi siya makapamilya, laging kasama. So yung first time, nakakadurog yun ng puso na alam mo yun, nasanay na yung ibang mga OFW na iwalay sa pamilya nila. Eh nung unang taon namin, parang ang sakit. Kaya sabi ko, 3 years. Alam mo ba, kaya tumigil si Coach Mike sa pagbabarko. 3 years. Nabili namin yung house and lot namin ngayon dito sa Antipolo. Kasi nangungupahan kami dun sa 5,000 ng apartment na sobrang luma. That's the reason na kailangan mong bilisan. Kasi, nandito na tayo. Kumbaga, bakit binigyan tayo ng chance? Kasi nakikita naman ni Lord ko ng sitwasyon natin eh. Alam mo, hindi naging madali sa akin. Siguro may mga nanay dito, parang si Mentor Johnny. 'Di ba? May mga tatay dito. Nakikita nyo naman yung sitwasyon ng pamilya nyo eh. Eh bakit kapag may pinagdadaanan ka, may bibigat pa ba sa reason mo? Bakit mo to hahatawin? Ako kaya kahit noon, ang dami kong pagdaanan, may mga downlines ako na matitigas ang ulo, may mga sitwasyon ako na pinagdadaanan, naisip ko, bibigit pa ba ito kaysa sa pagdadaanan ng pamilya ko? Tumuloy na lang ako kaysa makita ko yung pamilya ko na hindi komportable, hindi magkakasama, alangan naman magkasakit yung anak ko, tapos hindi ko madala sa doktor dahil wala kaming pera. Ayoko ma-experience yun. Kaya, nung na-realize ko kung bakit ako lumaban ng tuloy-tuloy, ibang klase po talaga. Hindi ako, kahit i-reject mo ako, magne-next ako. Kahit iwanan ako nung taong tinulungan ko, tutuloy ako.
Kahit ang daming sinasabi sa akin, tutuloy ako. Bakit nakasalalay kasi dito yung komportableng buhay? Ang kapalit nun, kahit paulit-ulit mo akong i-reject, ang kapalit nun, hindi naman yung ngayon lang eh. Ang kapalit nun, yung lifetime na pinagdadaanan namin. Kaya hindi mo, kaya kahit ano pang ibigay sa akin, lalaban ako, dediretso pa rin ako. Ang tanong, ganun ka din ba? Ganun ka din ba? Kasi kung hindi ka ganon, kawawa din kasi yung mga taong nagjo-join sa'yo kasi ayaw mo nang lumaban, ayaw mong tumaya. Ito tingnan niyo po ito. Imagine mo dito ako lumaki. Hindi pa ba ako lalaban? Hindi pa ba ako susugal? Eh galing na ako sa walang-wala eh. Kung ikaw meron ka nung nagsimula ka dito, ang bless mo. Kailangan mo na lang din talaga ibigay kasi alam ko hindi pa naman tayo yung talagang komportable ang buhay. Kaya nga yung iba nag-OFW pa eh. Halimbawa, bibigyan ka ng chance. Ito kung bibigyan ka ng chance na ikaw nagtatrabaho dyan, yung kinikita mo, kikitain mo dito sa Pilipinas, hawak mo ang oras mo, ang dami mong natutulungan, bakit pipiliin mo dyan? Kasi ang dami ko pong mga leaders, ang dami ko pong downlines mga OFW. Alam ko yung pinagdadaanan nila. Yes, may kumikita sa amin 100,000, 200,000, 300,000. Pero pag inaya po namin na magbakasyon kami, hindi basta makapag-resign, hindi basta makapagkumuha ng leave. Okay sana kung kumikita ka ng 500,000 pero hawak mo oras mo. Yes, may kumikita ng 500,000 pero ilang trabaho. Malayo sa pamilya, hindi mo maaya ng isang isang buwan na mag-work, ano tawag dito, habang nagwo-work biglang magpapaalam. Bakit hindi mo hawak oras mo? Tanong, pag ganun ba, kaya mo bang magbakasyon ng isang buwan na pagbalik mo, kumikita ka pa rin, may milyon ka? Alam niyo po, ito na experience ko. Kaya sobrang passionate ako. Okay? Ito po, yan yung kids ko no nag-start. Yan po si Mentor Aryan, no? O, di ba? Ang ganda ng product natin. Ito, iwasan mo tong bagay na to. Ito, I'll do it tomorrow is a disease that will kill your dreams. Iwasan mo yung bagay na yan. Yung tipong, pwede ka naman mag-talk ngayon ng 50 na tao, ng 30 na tao. Depende sa'yo. Bakit mo ibubukas? Bukas na yung iba, nakakota na ako eh. Lahat ng kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Sabi ko nga, ba't ko papatagalin? Naalala ko to. Sabi ko, bakit ko iintayin ang retirement ng asawa ko na nasa barko? Kung pwede naman after bilisan. Kaya 3 years pa lang, retired na si Coach Mike, nandito na siya eh. After 3 years kung mag-I am worldwide, na inuna ko yung komportableng bahay namin, sabi ko, kasi nangungupahan kami, sabi ko, kailangan at least nasa subdivision kami para yung mga anak ko habang lumalaki tama yung environment nila. Yung may swimming pool sa likod ng bahay. Pinangako ko yun. Alam mo, sa totoo lang, nasa sa atin naman eh. Bibilisan mo, babagalan mo, nasa sayo. Ang tingin mo dito, part-time din ang kinikita mo. Pag ayaw mo maglabas ng resulta, grabe. Means, nasa sa kamay mo yan. Ito imagine mo to. Tingnan mo na lang to. Tingnan mo to Alam mo, kailangan mong maintindihan na kayang ibigay ni I Am Worldwide to. Imagine mo, pwede ka palang kumita sa product itself, sa Unilevel, pag nag-build ka. Unilevel pa lang, kalahating milyon na. Ba't ayaw mo mag-build? Yung kinikita mo dyan sa ibang bansa, pwede mong kitain dito. Ang ganda ng product natin, ang ganda ng sistema natin. Yun nga means may nakagawa na. Napakaganda ng produkto ng sistema ng kikitain. Anong pumipigil sa'yo? Bakit hindi mo itodo? Bakit hindi ka mag-build ng tuloy-tuloy? Bakit ka nawawala? Anong reason mo? Hindi mo to kikitain sa labas, Unilevel. 13 ways ang kitaan ng I Am Worldwide. Bakit ayaw mo ditong tumodo? Anong reason mo? Lahat ng reason mo, pwedeng maging reason din yan ng mga top earners. Sa totoo lang, hindi ako, kasi, pag sinabing mong OFW ka, wala kang time. OFW din kasi si Coach Mike before. Alam mo ba, nagmi-mentoring yan. Yung Team Wolves, bababa yan sa barko. Puro grasa pa. Pero uupo yan, hahanap yan ng space doon, nagmi-mentoring.
dun sa Team Wolves namin. Kasi yun yung unang ano namin, yung unang anak namin dito eh. Kaya walang reason na sabihin mo, OFW, kaya mo to. Nanay ka, kaya mo to kasi nanay ako eh. Estudyante ka, meron ako dito kasama, estudyante din. Pero top earner ngayon. Ano pa, empleyado ka? Empleyado ako before eh. Ano pa, ano pang background? Lahat ng pinagdadaanan mo, pinagdaanan na rin yan. Yung mga tao na nagtuloy-tuloy dito. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Mens, hindi ko kaya. Kaya mo. Imagine mo, oh, yung dating pinapangarap ko lang nakitain sa isang buwan, kita mo na lang doon sa 3 ways of earnings ng company. Ibig sabihin, ang dami mong tao na nasira ng opportunity, yung mga taong tinuruan mo, kumikita na rin ngayon, mga millionaires na. Kaya dumating ka sa point, imagine mo, 7 years pa lang ang I Am Worldwide. Ito tingnan mo, 7 years, kahit mag 10 taon ka sa ginagawa mo, mens, hindi ka magwa 1 million dyan, aware ka dyan. Alam na alam mo yan. Bakit hindi mo to ilaban? Sa I Am Worldwide, dito, sa ginagawa natin, kalahating milyon. Eh, may nagwa 1 million nga, may nagto 2 million nga sa Unilevel eh. Bakit ayaw mo mag-build? Totoo yan, kasi nagsimula po ako sa 30,000. Hindi pa nga eh. Naalala ko to, hindi ko pinapansin yung Unilevel kasi 1,000 pa lang yung lumalabas sa akin. Kaya kahit 5 pesos yan, 6 pesos, 10 pesos, tumuloy ka, Bi. Tuloy mo. Laban mo. Darating ka din sa ganito. Kailangan lang, kung gusto mo mabilis, edi bilisan mo din yung action mo. Hindi yung, sa totoo lang, wag mong bilangin dito yung mga araw na hindi mo to ginagawa. Yung iba kasi, tingnan mo to ah. Miss, nag-join ako nung isang linggo, isang buwan, nung isang araw. Sa totoo lang, bawal mong bilangin yung mga araw na hindi mo ginawa si I Am Worldwide. Men's last year pa ako. Tanong, ilang araw mo pa to ginawa? Ilang tao ba nakausap mo? Ilang tao ba na training mo? Ilang tao ba na sharean mo? Ilang araw, ilang oras? Bilangin mo yun. Yun ang bilangin mo. Hindi mo wag mong bilangin dito na hindi ka naman I am worldwide, hindi mo naman siya ginagawa, hindi ka nag-prospecting, hindi ka nag-training, hindi ka nag-build, tapos binibilang mo, parang mali, unfair naman yun. Kaya I am worldwide. Sasabihin mo na matagal ka na, tanong, araw-araw mo ba siyang ginagawa? Kasi ako, pag sinabi kong 7 years, 7 years mo tinrabaho to. Kahit nilalagnat ako. Nag-I am worldwide pa rin ako. Kahit may namatayan ako, nag-I am worldwide pa rin ako. Kahit nasa emergency room yung anak ko, nag-I am worldwide pa rin ako. Nanganganak nga ako, may tumatawag after 3 years. After 3 hours, sabi ko, wait lang ha, iiri lang ako, babalikan kita. Yun ang sinabi ko. Kasi alam ko kung anong ginagawa ko, alam ko ang pupuntahan ko. Na hindi naman araw-araw na, tinan mo to ha, sa palagay mo, kung araw-araw mo tong ginagawa, after 1 year, 2 years, 3 years, di ba iba-iba na ang buhay mo? Kasi grabe din yung binigay mong tanim. Lahat ng sakripisyo mo dito, anin mo naman pabalik eh. Worth it naman eh. Bakit ayaw mong ilaban? Bakit nag-reason out pa tayo na meron kang babantayang anak? Okay lang yan, kayang gawa ng paraan yan. Na meron kang trabaho, anong mahalaga? Yung kayang ibigay ng trabaho mo o yung kayang ibigay ng I Am Worldwide? Kailangan kasi makita mo yung value mo para yung value ng time mo, alam mo kung saan mo ibibigay. Means, kailangan mo maintindihan yon. Kasi baka hindi mo pa naiintindihan ngayon. Kailangan, o 'di ba? Tingnan mo to. Marami nagtatanong, Mentor Aryan, totoo ba? Oo, totoo. O, halimbawa ito, in just one, tingnan mo to ah, marami nagtatanong sa akin, Mens, totoo ba? Totoo ba? Yung mga nag start Oo, kailangan mo lang magtuloy-tuloy kasi walang-wala ako nung nag-start. Nahihirapan? Yes, mahirap. Pero kung darating ang time, hindi ka naman magtatrabaho dito ng 20 years, 10 years. After 5 to 7 years, di ba? 5-year plan tayo. Ito ang 1 month income mo. Okay na po, okay lang po ba yan sa inyo? Sige nga, i-type mo nga ng number 3 kung okay sa'yo yung ganyang income. Oh, nung nag-start ako, tingnan mo to ha, nung nag-start ako, may nagre-reject ba? Okay lang. Nung nag-start ako, nagkasakit din ako. Nung nag-start ako,
'Di ba? Wala din akong time sa pamilya ko. Nung nag-start ako, ang dami kong rejection. Pinagtatawanan ako ng kakilala ko. Okay lang. Kasi alam kong darating yung month na to. Darating yung time na ito na yung kapalit lahat ng pinaghirapan ko. Nagagalit yung mga kaibigan mo dahil hindi ka nila nakakasama. Hindi ka nakakasama ng pamilya mo, okay lang. Kasi kahit ngayon, lagi kami magkakasama. Pero hindi kami nagtitipid. Kapag kakain kami, di ba? Kung saan kami pwedeng kumain. Yung anak mo, hindi mo titipirin kung saan gusto din mag-aral. Bakit ayaw mo lumaban? Yan, totoo yan, oh. Diniposit ko. 3 video pa ang pinuntahan ko kasi wala daw silang cash. Bakit hindi ka tumodo? Yan ang kapalit. Mens, ang dami kong nakausap. Ang dami kong nakausap na mga OFW, 3 ang trabaho. Hindi naman ganito yung kinikita nila. Kaya nga sabi ko kahit ang test mo, ipasa mo, ilaban mo. Kasi hindi mo mararanasan yung opportunity na binigay sa'yo dito na pwede ka talagang maging komportable yung buhay mo. Kaya ako, pag may nagre-reason out, ganito, ganyan, hindi po ako naniniwala eh. Kapag sinabi mong ganito, kasi naniniwala ako na pag kaya mong gawa ng paraan, gagawan mo ng paraan eh. 'Di ba? Gagawan mo ng paraan kasi bakit? Ano ba ang mas mahalaga? Lagi yung tanong mo eh. Saan mo ibibigay yung oras mo? Yung value mo? Saan mo ba binibigay? Bakit hindi mo ito? Kasi alam mo naman yung kaya lang ibigay dun sa kabila. Kung ano yung ginagawa mo ngayon. Busy ka saan? Kasi ako, lagi kong minamindset yung sarili ko. Aryan, pag hindi mo to ginawa ngayon, same pa rin ang routine ng buhay mo. Walang magbabago. Aryan, pag hindi mo nilabanan yung may mga gising tayo, sa totoo lang may mga gising ka na nakakapagod na. Pero pag napagod ka, ano naman? 'Di ba? Sa totoo lang, 'di ba? May pagkakataon na ayaw mo na. May pagkakataon na nadidrain ka. Ganun talaga tao tayo eh. Pero okay naman magpahinga 1 araw lang. Pero kung nagpapahinga ka 3 araw, 5 araw, inabot ka 1 buwan sa kakaimo lang, sa palagay mo, anong kapalit nun? Anong, meron bang magandang nangyari? Wala naman, di ba? Kakaharapin mo pa rin naman yung problema na problema mo eh. Bakit mo papatagalin? Yun kasi yung mindset ko eh. Yung problema ko ngayon, pag di ko sinusolusyonan, same pa rin over the years. Ba't di ko solusyonan agad? Gawan ko na kaagad ng paraan. Para mag-move on ako. Ibang level naman yung kaharapin ko. Sige, meron po bang OFW dito na ganito yung kinikita per month? Pwede po ba? Tanungin nga natin, meron po ba na OFW dito na ganito yung income? Okay, pwede po kayong mag-comment. Sige, kahit yung matatagal na sa OFW, yung matatagal na, mga professional na talaga. Kasi dumating ako sa point, nasa Siargao ako. 10 araw ako doon dahil birthday ko. Pinangako ko yun sa sarili ko eh. Gusto ko yung talagang maranasan. Yung 25,000 per night na na bed. Diba? May sariling pool. Gusto ko maranasan yun. Yung tipong sa 1 araw pag kumain ka, di ba? Minimum 5,000 to 10,000. Why? 6 na taon akong tumodo eh. Di ba? 6 na taon, hanggang 7 taon ako tumudo, pero grabe yung kapalit. Pero alam mo ang the best, kahit magbakasyon ako. Kasi after po namin in-invite ako ni Mentor Claire, ano kami, ah, Bohol. Tapos, after ko ng Bohol, siguro bumilang lang after 1 week ata, nag-ano naman kami, 10 days naman kami sa Siargao. Pagbalik ko po, nag-claim ako 2.8 million. Pwede na? Pwede na. Kalahating buwan kang nawawala. Nagbabakasyon. Bakit? Nauna po kasi ako nagsakripisyo bago dumating yung panahon na to. At least, 'di ba? Na-experience ko. At least, ngayon, sulit yung pagod ko.
Kasi kaya ko nga to kinikwento sa inyo, kasi yung pagdadaanan mo palang worth it yun eh. Kaya may nagsasabi na, oh mens, kahit anong hataw natin sa labas, hindi mo kikitain yan. O ito pa, 'di ba? Ito sasabihin ko sa'yo, mens, kung pangarap mo lang, 'di ba? Ano ba? Ito yung sasabihin ko sa'yo. Mens, ano bang masarap? Pagpupunta ng ibang bansa, magtrabaho? Ito yung question ko sa inyo, anong masarap? Lang po ah. Ano bang masarap pagpupunta ng ibang bansa? Magtrabaho or magbakasyon? Sige nga, comment ka sa comment section. Magtrabaho, magbakasyon. 'Di ba? Ang lahat ng sagot natin, magbakasyon. Kayang ibigay yan ng ginagawa natin. Ang daming free travel. Kaya nga pag nag-build ka, ang daming mong tatamaan, ikikita ka na, mahit mo yung mga travel, ba't ayaw mong tumudo? Ang sarap kaya ng libre. Pero alam mo, nung naranasan ko yung mga libre, sabi ko sa sarili ko, ang sarap din palang mag-travel na binabayaran mo. Kasi nagpa-travel po ako sa core team ko. Nagpunta po kami ng Vietnam. Almost 200, ang binayaran ko doon 200,000 plus. Imagine mo, dati nanghihinayang ka na magpunta ng ano, kahit man lang Baguio. Ngayon, nagpapatrip na po tayo sa ibang bansa. Kasama yung mga taong nagtiwala sa atin. Pangarap ko yun, natupad ko. Dahil, bakit? Nagsakripisyo ako. Nung nag-start, nagsakripisyo kami. So, pinangako ko yun na hindi lang ako makakaranas ng masarap na buhay. O, di ba? Ngayon, yung mga anak ko nag-aaya sa Japan. Possible? Yes, pwede na. Kahit bukas. Di ba? Ang sarap kasi ang ganda ng company natin, ang ganda ng product, wala ka nang dapat ireklamo eh. Tapos yung pangarap mo na income, pangarap mo na mag-travel sa iba't ibang bansa, sino mag-aakala na makakapunta ako dyan sa Switzerland, Netherlands, Paris, sa Germany, Amsterdam, Italy, Vatican, Amman, Dubai? Sino ba ako? O, 'di ba? Ngayon, ang travel natin, tayo na yung nagpapatravel. Nantitreat kami, meron po kami ngayon, nagpa-travel po kami, galing kami sa Thailand, sa Vietnam. Ngayon, meron po kami tumatakbong incentive, papunta po kami sa Bali, Indonesia. Ang ganda doon. Pangatlo ko na yon. Ngayon, ito yung, alam mo ang point ko lang, kasi lahat ng pangarap natin, may nakagawa na kumbaga, may nakakuha na. May nakakuha na ng mga gusto natin. Kukopyahin na lang natin. Tapos tinuturo naman eh. Tinuturo. Kung ikaw, 1 year, 2 years, 3 years ka na dito, dapat tinitingnan mo na yung sarili mo eh. Dapat may resulta ka na. Alam nyo po, ito po papakita ko po sa inyo. How to build your I Am Worldwide business. Number 1, learn. Learn. Pag sinabing training, hindi na dapat questionable yan. Tigilan mo yung paggagawa ng kung ano-anong mga excuses dahil nag-i-invest ka sa sarili mo. Hindi mo ini-invest ng mentor mo kapag nagtitraining ka. No! Hindi yan para sa iba, para sa'yo. Kapag ako ang mentor mo, tingnan mo to. Halimbawa ako, mentor mo ako, pinagtitraining kita. Sa palagay mo, pag sinabihan kita ngayon, mababawasan yung income ko kapag hindi ka nag-training. Di ba hindi naman? Tuloy-tuloy pa rin. Kahit di ka mag-training ngayon, tuloy-tuloy pa rin income ko. Bakit? Tuloy-tuloy kasi ako nagbi-build. Pag ayaw mo, merong may gusto eh. Merong nagtitraining doon. May matututo, may mag-i-income. Ikaw na naman ang nawalan pag hindi ka nag-aaral. Imagine mo, pag tinanong ka ng downlines mo, Mens, paano to? Wala kang maisagot. Mens, paano mag-build? Paano gagawin po dito sa downline ko na to? Wala kang maisagot. Pag tinanong ka ng leader mo, anong plano mo, Mens? Ang sakit nun, wala kang plano para sa kanila. Kaya tayo nagle-learn para may maipasa tayo sa ilalim. At kailangan dapat alam mo yan. Dapat naiintindihan mo yan, leader ka. Alam mo po, kami sa team namin, may sistema kami. Sa Titans, imagine mo to meron kaming Winning Wednesday. Meron kaming Thursday na General Assembly. Offline yon. Yung Wednesday namin, may online. Bukod pa yung araw-araw na training.
ng I Am Worldwide. May one-on-one pa kami. Why? Pansin mo, yung mga tamad umattend ng training, hindi kaya mag-solve na maraming problem ng mga team nila. Hindi nila alam kung anong gagawin. Bakit? Ayaw mong umattend, itinuturo doon kung paano ka magsusolve ng problema ng grupo mo. Paano ang tamang sagot sa mga kliyente mo? Paano ka magkuklose ng deal? Paano ka hindi mawawalan ng cheque? Paano magtutuloy-tuloy ang income mo? Paano ka magbibuild ng grupo? Lahat yung tinuturo tapos ayaw mong umattend. Plus sa event, ayaw mong umattend, ayaw mong mag-invite. Diyos ko, ang event, kailangan makita mo na next time ikaw yung aakyat doon. Mens, nagigets nyo po ba? O next, ito ha, ulitin ko ulit, hindi para sa iba. Kung bakit kailangan mo mag-training, para sa'yo. Mens, wag tayo maging tulala, aligaga. Dahil lang hindi ka umate ng training, hindi mo alam kung paano mag-solve ng problema. Dito ko lang sinabi to. Dito ko lang sa inyo din unang sinabi na akala nung iba pag nagte-training, training lang. No, kailangan mong mag-training dahil para alam mo ang sagot sa lahat ng magiging problem mo dito sa business. Oh, ito, tingnan mo to, oh. Mens, dati, ang inisip mo, sarili mo lang. Ngayon, nag-iisip ka na kung paano ka magiging diamond. Paano magiging diamond yung mga kasama mo. O kailangan mag-mature ka eh. Kailangan dumating ka dun sa point na hindi na lang puro sarili mo. Paano ka mag-give me five? Paano ka mag-do for you? Mababaw pa yun. Pag sarili mo pa lang. Kailangan dumating ka sa point na iniisip mo na, sino na ang next? Sino ang next millionaires? Ilan ang millionaires natin? Ilan ang diamonds natin? Kasi pag sarili mo palang inisip mo, wala ka pang grupo, ibig sabihin. Nagigets po? Kami, ang target na namin, sino yung next na ano eh, magka-crown, magbo-blue. 'Di ba? Magda-diamond. Kasi nagawa na namin yung mga ano eh, sino yung magsasapar, magruruby, automatic na yan kasi alam na nila yan, tinuro na namin yan. So kaya nagka-create. Ngayon means kung wala pang diamond dito, i-push nyo yung grupo nyo para may sumunod na manghihila. Pagplanuhan nyo, yun na mag-diamond kayo. Means, kasi pag hindi kayo nagra-rank up, means hindi nag-grow ang grupo nyo. Mali yun. Walang nagra-rank up sa isang buwan. Kami, yun po ang batayan namin. Gusto nyo malaman yung sikreto ng Titans? Ganyan. Ang tanungan namin, ilan ang rank up mo? Alam nyo po sa Titans, ang aming ang incentive namin hindi RQB, rank up. Rank up. Pag nag-travel namin, rank up, hindi RQB. Why? Kasi naintindihan namin na ang I Am Worldwide, ang basihan niya rank up. Dapat, kasi pag nag-rank up ka, automatic may left and right ka. May gumagalaw ka. Automatic may nahit kang incentive. Dapat ma-mindset nyo ang grupo nyo. Simple lang. Wala kang ibang titingnan. Sino rank up natin ngayon? O, means, mga bago pa lang to, mga associate. O, rank up to executive. After ng executive, diretso ng sapar. Pag sapar, mag-ruby. Lagi nyo, ganun lang ang sikreto ng pagpapalaki ng grupo. Kasi automatic may nakakahit din ng incentive kasi left and right. Minsan kasi pag nakatingin ka lang sa income, puro pambangga lang. Paano yung mga incentive? Nagigets? Ito yung sikreto. Kailangan lang maraming rank up. Bakit? Iangat mo din sila. Hindi pwedeng walang umaangat, walang naghihit ng goals. O, tingnan mo to. Ito ba? O, sasabihin ko po sa inyo to ah. Halimbawa, bago ka. Di ba ang unang inaaral mo? Ano ang advantage ng company? Pag bago ka, dapat familiar ka sa advantage ng company natin, ano ang meron sa company natin compare sa ibang company. Yung pag tinanong ka, sobrang confident ka na ang I Am Worldwide ang may pinakamagandang produkto, marketing plan, ano ang mga advantage niyan? Pag pinagkumpara, kaya mo bang i-explain sa client mo na ito yung barley natin, ito yung I Am Worldwide, ito yung marketing plan natin, ito yung culture natin. Confident ka ba? Means tayo lang ang may 13 ways of earnings. Tayo lang ang may just for you na gumagana. Yung tipong pag-join mo pa lang, pwedeng bawiin mo na kaagad yung kapital mo ng cash at ng produkto. Dapat alam mo yan. O, ganito. Tuturuan ko kayo.
Kaya nyo na ba ngayon, mens, ibagsak yung tinatawag na family package? Sige nga, mens, tanungin ko po kayo, kaya nyo po bang ibagsak yung family package ngayon? Sige nga, tanungin ko muna kayo. Dito muna tayo sa closing a deal. Meron po ba ditong marunong magbagsak ng family package? I-comment mo nga po ng number 4. Family package. Number 4, kaya daw ni Edward. Dapat lahat kaya. Sino pa ang kaya magbagsak ng family package? Yung sapar agad. Yung pag inano ka, sapar agad. Alam mo, mens, dapat aware kayo dyan. Kasi ngayon, binabagsak na yung family package. Yung tipong uunahin yung pamilya. Halimbawa, nag-closing a deal ka. O, ganito yung ginagawa namin. Dapat meron kayong presentation na meron sa inyo yung nag-just for you agad. Kasi bakit? Inuna yung anak, asawa, yung pamilya. Tapos, kailangan yung kaya yung explain na lahat ng points kasi na dadaan simula dun sa'yo at siseryosohin mo to, dadaanan ng points left and right mo. O di ba unang tinutulungan, pamilya. Ganun ang explanation nun. Una, ikaw, tapos yung anak mo, o kaya asawa mo muna, tapos mga anak, or kapatid. Para habang tumatagal, dumadami yung points mo, dumadami din ang points ng mga pamilya mo. So, ibig sabihin, lahat yan nakaprepare. Kilala po si Jet Montero, yung anak ni Mentor Jog Rose. 'Di ba? Ang ginawa ng Titans, kunin mo yung ano nun. Kunin, lahat kasi yung magkakapatid na yun, millionaire na. Kasi bakit pinusosyon ng magulang? Millionaire yung dalawang anak na, yung babae at lalaki, kasi dalawang babae yung dalawang lalaki. Millionaire na rin yung dalawang bata. Lahat sila millionaire na sa pamilya. Kaya pag nagko-close din, yun yung pinapakita. May picture yun. Gamitin yun, nasa likod yun ng presentation mo. Pag nagko-closing a deal ka na. Okay. Ngayon naman, dapat ito din, pagdating sa closing a deal, bukod sa family package, may diamond package na rin po. Okay, may diamond package. Dapat aware kayo kung kung magkano ang computation ng diamond package. Okay? Alam ko na compute namin 'yon. Ang total na investment mo parang 994,000. Mag-compute kayo ha. Kino-compute 'yan. Gawin nyo kapag nagsusulat kayo, closing a deal. 994,000 tapos ang mapupunta sa yung produkto is, kasi ang cash na makukuha mo dyan, parang nasa 500,000. Tapos yung produkto is nasa 1.2. Kaya ang total mo dyan, 1.6. I'm not, ano no, hindi ko kasi, papel kasi ginagamit namin yun sa computation. Pero dapat aware ka sa computation para marunong ka magbagsak. Kasi pag may nakuha kang big fish, yung malalaking tao na naliliitan sila sa 200,000, i-explain mo sa kanila na kahit ilagay nila sa bangko yung 100, yung 1 million nila, hindi yun kikita ng 600,000. In demand ang product natin. Tapos, kapag ikaw ay nag-diamond package, may hub ka na automatic kasi may mga product ka eh. So, pwede ka na mag-display. Pero, ang laki ng kita doon. Diamond package. Kasi para ka nang may mini office noon. Dapat alam ka mo nung ibagsak. Alam mo kahapon sa IBC Bulacan, 'di ba? Familiar naman kayo dun sa billionaire na pumasok sa atin, no? Meron talaga tayong market na 'yon. Hindi mo lang masabi, kung hindi sa iyo lalabas sa ilalim mo. Yung tandaan mo 'to. Alam mo kung bakit kailangan magtuloy-tuloy? Yung upline po nung billionaire na 'yon, yung pinaka-upline nila patay na. Si Mentor Alain, patay na. Imagine mo kung gaano kaganda na ipapamana ang business natin. Kaya hindi ibig sabihin may edad ka na ngayon, ay kayo na lang. No, alam niyo po na ipapamana ang account. Yung billionaire na ngayon ay Blue Diamond na, nag-hit na po ng Crown Diamond ngayon. Diba? Nag-hit na sila ng Black or Crown ngayong month. Alam mo yung upline nun? Grabe, no? Parang 4 months or 6 months na nawala, pero naipamana niya yung account niya sa asawa niya. Naipamana, I don't know kung sa asawa or sa nanay. Yun nga eh, kung sino yung nasa beneficiary mo eh. Tapos, sasabihin mo sa akin ay hindi na ako para dyan. Mens,
makukuha ng beneficiary mo yung account na maiwan mo. Kaya ang sarap i-build nito. 'Di ba? Kung yung account mo, imagine mo yung account niya, ang nagpapasukan, puro diamond ngayon. 'Di ba? Ba't ayaw nating hatawin? Eh, pwede palang ipamana. Kaya kailangan, bilisan din natin eh. Masipagan natin, masitodo natin. Why? Kasi nasa tamang company ka na may magandang product, na may magandang sistema. At merong ang ganda ng culture. Means hindi ko kayo RTUB eh. Pero gusto ko, lahat ng sinesharean ko, one day lalapit sa akin, Mens, thank you. Isa lang din ako sa nakapakinig ng training mo. Yes, nasaktan ako. Real talk, Mentor Arian, ang sakit. Kasi totoo. Kailangan minsan talaga masaktan ka. Minsan pa nga paulit-ulit eh, kasi hindi ka natututo. Nagigets mo? Kaya nga paulit-ulit yung test sa atin kasi hindi mo pa na-apply yung tama. Hindi ka pa natututo, pinupukpuk ka pa. Kailangan paulit-ulit mo mapakinggan. Okay? Kailangan mo maintindihan na, oh my God, hindi ako natututo, kaya paulit-ulit ko na experience. Means, ito sasabihin ko sa'yo, pag hindi ka marunong magbenta, mali, may mali. Kasi ako, mens, lahat tinry ko. Top earner na ako, nagtitiktok pa rin ako. Why? Imagine mo, na-experience ko, 32 boxes sa isang araw, galing sa TikTok. Nag-live lang ako. Kasi bakit ko to ginawa? Kasi hindi po ako nagtuturo nang hindi ko ginawa or hindi ko nagawa. Paano ko ituturo sa grupo ko kung hindi ko ginawa? Kaya kahit kumikita ako, nagmi-million income ako, okay lang sa akin na mag-aral ng bago para sa grupo ko. Alam naman, tinuturo ko tapos di ko ginagawa. Tinatry ko talaga yan. Kasi pag may nagtanong sa akin, alam ko ang sagot. O edi kumita pa ulit ako. Another income. 'Di ba? Yun nga eh. Ang dami natin pwedeng pagkakitaan kasi 13 ways of earnings tayo. Tapos, nawawalan ka ng income? Sino may kasalanan? Sige, kung tatanungin ko kayo, pag wala kang laman ng e-wallet mo, sino pwede mong sisihin? Eh, pangalan mo yung nakalagay doon. Of course, pagtatrabahuhan natin lahat muna. Hindi yung, ay, nagbakasyon sa Mentor Arian, magbabakasyon na rin ako. Hindi pa nga ganun yung na-build mo. Hindi pa. Pero ito yung sinasabi ko sa'yo, sure na mangyayari sa'yo yun. Pero dapat sure din yung kinikilos mo ngayon. Yung mga action mo, dapat sure din. Bakit babayaran ka base sa binibigay mo? Pero siksik, liglig at umaapaw. Oh, number two. Bilisan lang natin ha. Number two, set a goals. Means, start small, dream big. Ganito. Ano ba ang unang dapat hinihit? 'Di ba? Kapag ka-join mo, magmo-mover ka muna. Pag naging mover ka, gusto mo mag-just for you, dediretso ka na ng sapar. Kasi pag nag-just for you ka, just for you na ng Jade. O di kapag nakapag-just nag-sapar ka na nung sunod, dapat maglabas ka na kaagad ng resulta. Anong resulta? Kotse. Ang kotse po, tinan mo to ha, kami, minsan hiwalay na kami ng lakad ni Coach Mike. 'Di ba? Minsan, ano na kami, nandun siya sa Green Hills, ako naman, nandito sa Antipolo, may talk, nagbibuild kami dito. Minsan naman, nandun ako sa Pangasinan, siya nasa Pampanga, nasa Baguio. Iba-iba na. Kaya kailangan mo ng kotse. Ang hirap mag-network ng walang sasakyan. Tapos gusto mo magkaroon ng pay-in ng Jade. Hindi na kasi liability ngayon ang sasakyan. Need mo na. Means, yung mga bata dito sa amin, 4 months pa lang, basta kumita, nag-just for you, nag-give me five, may kotse na. Hindi na kami nagpapatagal, nakabenta nga lang sa amin, may kotse na eh. Tapos ikaw, 6 months, 1 year, 2 years, hindi ka naglalabas ng resulta. Anong ituturo mo sa client mo? Kahit kumita ka ng 1 milyon, wala naman nakikita sa'yo. Ang malupit, mens, nag-million ka na, tapos wala ka pang sports car. Saan napunta ang pera mo? Okay? Kasi, paano susunod ang grupo mo? May mga, kung ikaw, sa amin, mens, kahit 300,000, naka-sports car na. Kaya pansin nyo, mens, yung grupo ng Team Titans,
Means alam nila kasi, sistema kasi yan sa amin. Hindi na question. Means maglalabas ba ako? Tsaka huwag kang magpapilit kasi ikaw ang sasakay dyan. Resulta mo yan. Pag matigas ang ulo mo sa paglalabas ng resulta, makikita mo, yung mga gigil na maglabas, sila yung mas lumalaki ang grupo, mas lalo pa silang kumikita. Bakit? The more na may responsibility ka, the more means na lumalaki income mo. Nung ako naka-BM, tingnan mo to nung ako po ay naka-Fortuner lang, ito po nung ako po ay naka-Fortuner lang, ang income ko po ay 20,000, 50,000, 60,000, 70,000. Okay, diyan ako nag-start Pero, nung ako po ay nag-BMW na C4, doon ko po na-experience yung 100,000 na income. Tinan mo to doon ko po na-experience. Pero, nung dumating po yung Lamborghini, doon ko po naranasan na mag 700,000 to 3.2 million sa isang buwan. Nakakatakot? Yes, nakakatakot. Imagine mo dati ang binabayaran ko sa monthly ko sa Fortuner 25,000 tapos naging 65,000 na nung naka-BMW na ako. Mens, magkano yung Lamborghini? 500,000. Nakakatakot from 65,000 to 500,000. Pero, sabi ni BPI ka, hindi ka magmimilyon hanggat hindi ganyan yung income mo. Hindi susunod ang grupo mo pag hindi ka naglabas ng bagong resulta. Hindi rin nila kikitain. Ibig sabihin, kung hindi ako magsisimula, ako ang bara sa organization ko. Ayoko nun, mens. Nasa point na ako ng buhay ko nang ang magpapasaya na sa akin. Alam mo, ang magpapasaya sa akin, makita ko yung mga downlines ko na nakukuha nila yung group, yung ano nila, yung resulta na deserve nila. Naghirap ka na tapos takot ka pa maglabas ng resulta. Yun nga iwasan nyo pong maging bara kayo sa organization nyo or kayo yung hindrance. Bakit hindi umaangat ang ilalim nyo? Akala lang kasi nung iba, member lang tayo dito. Akala nung iba, magre-recruit ka lang. No, hindi. Kailangan nyo pong maintindihan na malaki ang responsibility natin doon sa mga taong nagtiwala sa atin. Kaya tayo dapat ang pinakamasipag, tayo dapat ang naglalabas ng resulta. Means, sistema to, hindi na to question. Lahat ng nakikita mo sa mga top mentor, yun yun. Kung bakit nila na-experience yung buhay na meron sila ngayon. Yun yun. Hindi yan question. O tingnan mo Mentor Aryan, paano ka naman yan? Mens, 3.2 million pa. 'Di ba? Mens, posible. Posible. Imagine mo, nagdi-deposit ka o nag encash ka ng income mo, 3.2 million, 2 buwan. Hindi yata, 6 weeks lang ata yan o 7 weeks. Pwede na. Oh, mens, hindi ito para sa mga mentor lang. Hindi. Baka iniisip mo para lang yan sa mga mentor mo. No! Lagi mong isipin si Mentor Arian kung nandyan ka sa sitwasyon mo ngayon. Yan yung sitwasyon ko din before. Nag-take lang ako ng action at malinaw sa akin na dapat araw-araw ko itong ginagawa. Araw-araw, meron akong target na goal. Pag ako naka-20 ngayon, kailangan maka-30 ako bukas. Kailangan kong lampasan kahit ano pa ang nararamdaman mo. Kahit ano pa ang pinagdadaanan mo. Kasi test nga lang yan. Kailangan mong ipasa. Kailangan mo i-adapt yung sistema na sa buhay, lahat means normal na may pinagdadaanan. Kailangan lang paglabanan. Tumudo ka na ngayon. Nandito ka na Kahit naman mag-quit ka dito, tutuloy yung mga kasamahan mo. Kahit hindi mo to hatawin ng mabilis, may mas mabilis. Bakit di mo sabayan? Tinuturo naman lahat. Walang ibang sikreto dito. Paulit-ulit ako dun, mens, kasi wala naman ako ibang gawa. Nagtuloy-tuloy lang ako. At I am worldwide lang talaga, mens, ang tinodo namin. Sabi nga dito, mens, consistent is sponsoring and not recruiting. What do you mean by sponsoring? Ikaw ang nag-direct, i-guide mo sila hanggang dulo. Kayamanin mo sila. Wag kang, wag yung, ikaw ang nag-direct, ikaw yung nawala. Mens, 'di ba? Para bago ka bigyan ng tamang tao, ikaw muna yung tamang tao. Kaya nga, you have to learn,
'Di ba? You have to set goal and then be consistent. Walang nagtagumpay mens dito ng lulubog lilitaw. Wala. Mabagal. Ang nakakapagpabagal sa tao ay yung emosyon niya. Hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon, hindi muna ako magtutok. No, araw-araw yung trabaho mo. Kahit ano nararamdaman mo. Dapat alam mo yung priority mo. Bakit? Kasi after 5 years, ipa-priority ka ng I Am Worldwide. Ipa-priority ka naman nitong negosyo na binigyan mo. Bakit? Kasi darating ang time kahit nagbabakasyon ka, kahit anong kasama mo yung pamilya mo, tuloy-tuloy dahil na-establish mo na yung negosyo. Ito listen and sell solution. Pag nag-talk ka, ang binibenta mo, yung buhay na hindi naman yung 198.8 eh. Ang binibenta mo, yung kapalit ng sakripisyo na ibibigay nila, yung buhay na pangarap nila. Solution provider ang tawag sa atin, kaya tinawag tayong agent of hope. At kailangan maintindihan mo yun. Mens, hanggang ngayon, nagbibuild pa rin kami. Hanggang ngayon, nagna 90 days pa rin kami. Ayan may mga bagong leaders pa rin po kami binibuild. Kahit may mga diamonds na kami. Hindi kami tumitigil. Akala kasi ng iba, kumikita na yan. 3.2 million ang income yan. Hindi. Dahil ang pag-develop po ng system sa team ay tuloy-tuloy din. Kailangan yung ginagawa namin, gawin muna namin bago namin ipasa. Nakikita sa amin bago namin ituro. Ano ba ang sistema sa grupo nyo, Mens, ngayon? Sistema ng pagpaparank up? Sistema ng pagpapalabas ng kotse? Ano pa? Sistema ng may million circle? Sistema ng building? May event kayo? Baka hindi kayo nagpapa-event. Kailangan ng event, ng awarding. Kasi yung Blast, MOA Arena, 'di ba? Yung I Am Worldwide, Philippine Arena. Yung iba hindi na natatawag. Alam mo kami, kahit McDonald's, nagsimula kami sa ganun. Ina-awardan namin ang mga Eagles award namin, yung mga rising star. System kasi siya, Mens. Mag-create ka. Mens, kahit isa lang yung naka-join mo, mag-usap kayo araw-araw. Mag-goal setting kayo. Managing dalawa kayo, mag-banding kayo. Mag-goal setting kayo. Kasi mens, kung hindi mo gagawin, sinong gagawa? Kailangan mo simulan kahit sa maliit na team. Kasi doon kami nagsimula. Huwag mo nang hintayin lumaki dahil hindi yan lalaki dahil wala kang plano. Kahit isa pa lang yan, planuhin mo na. Kahit mag-isa ka pa lang, dapat may plano ka na. Gets? Ayan mens, Every, may team day kami. Pwede naman mens, asa ko na yun kina Mentor RJ sa core team ko. Kasi mga diamond na mens na yung mga yun eh. Mentor Claire. Kaya na nun. Pero bakit hindi ko pa rin binibitawan? Kasi men, sistema siya. Pinagpaguran ko na to ilang taon eh. Ngayon pa ba naman ako mag-give up? Never kaming nawala ng activities. Saan po malulobat na tayo? Never kaming nawala ng activities. Kasi, alam mo kung bakit? Alam namin na kapag namatay ang activities namin, mawawala ang momentum ng grupo namin. Lagi dapat kaming may ganap. Laging may pupuntahan ng grupo namin. Team day, merong sasalpakan. Kung saan mag-aaral. Kung saan mag-growth. Laging growth ng grupo. Ang ano namin po. Kaya pag tinatanong kami, wala, tuloy-tuloy pa rin kami nag-aaral. Kahit yung mga mentor RJ nga, Blue Diamond na. Nakikinig pa rin yan. Pag sinabi ko, Jay, ganito ang kailangan mong gawin, kinig pa rin siya. O, diba? Ito, may event na naman po ang Blast. Huwag kang mawala dyan. Kailangan ma-motivate ka na makasama ka dyan. Alam niyo po, ako, Mentor Aryan tsaka si Coach Mike, nag-start lang kami naging top 1 kami ng Team Blast sa event. And the rest is history. Kasi sumunod nun, hindi na kami nawala sa top ng I Am Worldwide. Kailangan kasi makita mo yun eh. Kung hindi mo pa kaya sa I Am, hindi sa team nyo muna dito. Sa Lion, sa Unstoppable. Tapos, next na sa Blast. Ganun. Ganun po ako nag-start at ganun din ko tinuro sa team. And then 5, level up. Ito mens,
Kailangan mo mag-level up. Kailangan may nahihit ka. Pansin mo, kapag may bago ka, sinisipagan ka. Kaya hindi ka nga pwedeng, ito yung tinuturo ko. Alam mo, meron ako ngayon tinuturuan mga bago. Matindi ang 90 days namin. Ito yung 90 days namin. Nagna 90 days challenge kami. Dati, yung phase 1 ko na yung 90 days, pag kulang ka ng talk, magbabayad ka. Pag kulang ang talk mo sa isang linggo. Pero ngayon sa amin, pag wala kang pay-in sa isang linggo at walang laman ng e-wallet mo, ikaw ang magbayad ng 500. 'Di ba? Kasi bakit? Sabi ko, pag hindi ko to ni-level up, sino niloloko mo? Yung sarili mo. Kunyari, nagtutok ka. Hindi ka naman nakakapagpa-pay-in. Ngayon, iba na. Pag wala kang pay-in, ikaw ang magbayad. Wala ka ng pay-in, magbabayad ka pa. Para ma-mindset ka na bawal ang walang income. Oh, ano ba ang reason bakit wala kang income? Simple lang. Wala kang tinok, kulang ang prospect mo. Alam niyo ba yung percentage na para may ano ka, may pay-in ka sa isang araw? Dapat minimum 30 ang talks mo. Gawan mo ng paraan yun. Kasi bakit? 10 magiging interested pero isa lang ang possible mag-join. Ganun ang percentage kasi. So kung gusto mo ng maraming ano pa, malaki pa ang percentage, dagdagan mo pa. Meron ako naging downlines, fastest sapphire din namin yun. 1 month, pagka-join niya pa lang, nag-sapphire na siya. Pero ano, nakakapag-talk kasi siya ng 100 tao sa isang araw. Alam mo ginagawa niya, bukod sa nagme-message, naka-ads, tapos naka-ano pa siya, nagma-marketplace, tapos nagba-buy and sell pa. Kasi bakit? Na-mindset siya eh, kaya pala 100 na tao eh, na isa-isang araw. Kaya pag may nagsasabi sa akin, Mens, walang, ang hirap. Mens, lahat tinuturo. Hindi totoo yan. Kulang ka lang talaga, Mens, ng knowledge, kulang ka ng skills, at tamad ka. Masakit man aminin, Mens, kasi yung nakakagawa nga, Mens, may mga iba pang job. Pero kaya nila. Sino ba ang pattern natin? Mens, syempre yung core. Wala kang ibang titingnan na core. Kasi yung core ng top 1, lahat resultado. Top earner, 'di ba? May mga sinabi na. Susundan na lang. Ngayon, pag may mga question ka, mentor ang sumasagot niyan. Miss, 'di ba sabi ko sa iyo kanina, hindi lang yung gusto mo, pati yung mga bagay na yung sobra na. Pansin mo, ito tingnan mo to. Pag nag-uumpisa ka, ang gusto mo lang naman extra income eh. Pero kapag tinuloy-tuloy mo, ang ibibigay sa'yo yung pangarap na ng pamilya mo. Tapos nakakatulong ka na sa ibang tao. Kasi yung team mo kailangan mong hilahin. Pero yung mga bagay na kahit wala, ihahataw ka, tapos binibigyan ka at nagkakameron ka, o bonus yun. Eh sa company natin, Mens, namimigay ng 1 million worth na bag. Nabibigay ng 1 million plus o 2 million pa na relo. Mens, sabihin na natin hindi mo to gusto. Eh pero kung libre, bakit hindi ka tumodo? Yun nga yung sinasabi ko, eto, kahit wala naman yan eh. Pero Mens, para magkameron ka dyan, dahil bonus, di ba? Ang sarap. Yun na nga eh. Kasi binigay na yung ano mo. Syempre na-hit din na, tingnan mo to tingnan mo to. Kami, may hit, katulad ngayon, may car incentive. May free wheels tayo, iba pa yung yearly. Ba't di tayo tumodo doon? Diba? Bakit di natin yun itodo? Company lang natin ang namimigay ng full paid. As in paid, wala kang ibang babayaran na kotse. Depende pa sa level na may hit mo. Company lang din natin ang nabibigay ng luxury na pag na-hit mo, as in wala kang ibang babayaran. Company lang din natin ang nagpapatravel na pagka na-hit mo, travel agad, hindi after 2 years, after 3 years. Lahat minsan pangarap natin, binibigay na ng company natin. Bakit hindi tayo tumodo? Means, sulit kasi pag binigay mo yung lahat-lahat mo. Sulit. Kasi yung naintindihan ko wala akong, sa totoo lang po, wala naman akong source eh. Ang hirap-hirap ng buhay ko nung nag-start ako. 'Di ba? Hindi naging madali, pero
pag nilaban mo, Mens, sasabihin mo talaga sa sarili mo, worth it. And Mens, naniniwala ako, hindi ka dito aksidente na napakinggan mo to. Hindi ka aksidente, hindi ka dito user lang ng barley. Hindi ka dito magbebenta lang ng barley. Hindi ka dito basta magre-recruit lang. Kailangan maintindihan mo na, sabi ni Mentor Aryan, sundin ko tong sistema na to. Ito palang sistema. Kailangan ko mag-build. Kailangan ko maging consistent. Kahit anong pagdaanan ko, test lang to. Kailangan ko tumuloy. Kailangan may hinihit akong goal. Ngayon, maglalabas na ako ng car. Next, after, kailangan mag-rank up na ako. Kasi may kinita ka naman eh. Ang tawag doon reinvestment. Bakit? For savings yun eh. Ang quote say for savings yun. 'Di ba? Imagine mo, yung Lamborghini, pag binenta ko ngayon, million-million yun. 'Di ba? Hindi naman ako talo doon. Pero nagamit ko pa sa ano ko, sa grupo ko. Tama ba? Nagamit ko. Means hindi kasi siya tapon. Hindi siya tapon. So, ibig sabihin, ang tawag ko doon reinvestment, for savings. Oh, yung bahay namin ngayon, tinitirahan naman namin na. Men, grabe, nakakaloka. Yung property namin. 'Di ba? Kagagaling ko lang po ng Baguio. Kinuha ko yung ano, yung titulo ng lupa. Kasi nagpunta ako doon, binerify ko sa munisipyo. Oh, naka-record daw. Pinul payment ko na. Sino mag-aakala, mens, yung palipat-lipat na bahay na nag-a-apartment lang. Ngayon, ilang property na, mens. Isa lang sasabihin ko sa inyo, mens. Wala akong ibang ginagawa. I am worldwide lang. Wala kami ibang negosyo. Lahat ng income namin, lahat ng meron kami, katas lang ng I am worldwide. Kaya? Kaya. Sobra-sobra pa. Yung kayang ibigay. Hindi na lang na yung needs namin. Kunti, pati yung mga pangarap at mga wants at yung komportableng buhay. Yun means ang kailangan mong tingnan para kahit anong pagdaanan mo, tutuloy ka pa rin. Kasi means, katulad mo lang din kami na nag-start sa zero. Katulad mo lang din kami na reject ng paulit-ulit. Katulad mo lang din kami na pwedeng iba yung focus namin. Pero means, una namin na-realize na pag nilaban namin ang I Am Worldwide, ibang buhay ang ibibigay nito sa amin. At kailangan maintindihan mo din na yun din na naghihintay sa'yo. Again, thank you so much. Congratulations. I hope, Mens, may natutunan kayo, Mens. And naniniwala ako, hindi ka aksidente na nandito ka. Nilagay ka dito kasi kaya mo din talagang ikwento yung buhay mo. Kasi darating ang time, isa ka na sa inspirasyon sa marami. God bless everyone po. Ayan, thank you so much po, Mentor Aryan, no? So, sa mga shinare po ninyo sa aming mga knowledge, no? And sa journey nyo po, and sa mga advices, no? So, busog po kami sa learnings ngayon, and I guess lahat naman, no? Um, I guess lahat naman na inspire, 'di ba? So, nagising po ba tayong lahat, no? So, lagot kayo kay Mentor Aryan. Ayan, so marami pa po pala tayong dapat aralin. So, kailangan araw-araw mag-aaral pa rin po tayo. And kung ano man yung marating natin, no? So, palagi nating tandaan na kung ano yung nararating natin is yun din yung ituturo natin sa mga downlines natin, 'di ba, no? So, ayan. Thank you so much po. So, pwede na po tayong mag picture taking muna before po tayo mag-ask ng 3 questions, no? Ayan, Mentor Mark, pasuyo po ako. Po, thank you so much po, Mentor Aryan, sa napakagandang training ngayon. So, grabe na-inspire na naman at sa natauhan sa mga narinig namin. Sobrang inspiring ng journey rin ninyo. Then, nagsimula sa wala rin, housewife, pero ngayon, kita nyo naman, so ang dami na-inspire sa resulta nyo ngayon kasi talagang pinapangarap na ng iba. Ng lahat, hindi lang ng iba. Ayun, thank you so much po, Mentor Adrian. Pinanlakan niyo po kami sa invitation namin sa inyo na makapag-share din dito, makapag-training. Thank you so much po. Ayun, medyo kinakabahan tayo kasi Mentor Adrian ba naman yung kausap ko eh. Ayun, picture po muna tayo, Mens. Basta kasama ako. Ayan po. Ayan, so, peace sign po. Dalawa na po kayo, Mentor Jules. Nandiyan ka na po, Mentor Jules eh. Peace sign na rin po, Mentor Jules. Mentor Jules, peace sign, 1, 2, 3, smile.
Okay. And punan ko naman po si Mentor Arian. Oh, ayan. 1, 2, 3, smile. Ayan. And gallery review po tayo. So pa-open cam po sa mga kaya mag-open cam para maganda rin po tayo sa ating poster. Ayan. So 1, 2, 3. Open po yung kaya pa po mag-open para makompleto. So yan. Hindi po natin alam kung nasaan po tayo. Smile lang po and peace sign. Okay. So next slide. So umabot po tayo ng 3 slide, no? So peace sign lang po and smile. Ayan, last slide. So may man naka-open pa dito. I want to 3, smile. Okay, and thank you so much po. Balik po sa Mentor Jules. Ayan. So, mga mentors, kung meron po kayong na-prepare na 1, 2, 3, love, na 1, 2, 3 questions, no, i-grab na po natin yung opportunity na makapagtanong or makapagmamiso kay Mentor Arya, no? So, pa-type na lang po dyan ng questions ninyo. Pwede naman po na ako na lang magbasa or pwede po kayong mag-raise ng hands na lang, no? So, ako na lang para matawag ko po kayo. Ayan. Anyone na may mga questions po? Ayan, ako na po. Mauna na po ako. Ayan. Hindi po, Mentor Ed. Ayan, amazing morning po, no, Mentor Arian. Grabe yung learning po. Nako, isa po kayo sa idol po namin dito sa US, na kung saan talagang isang bagay na talagang tinitingala namin na talagang grabe po yung mga learnings na natututunan namin na nagiging isa po kayo sa mga virtual mentors namin kasi may mga YouTube kayo, may Facebook kayo na kung saan tinitignan namin. So, ang pinaka-question ko po is, bali ganito po. So, nasa stage po kasi na ako ng building. Dahil na-hit din po kasi natin ng Ruby last month. So, ngayon, ang pinaka-question ko po is dun sa building po. Minsan po kasi, ang gusto ko po kasi mangyari ngayon is sila din po is mag-rank up. So, one way po na ginagawa ko po ngayon is nagkakaroon kami ng araw-araw na daily IBP practice. Nagkakaroon din po kami ng kung saan mentoring na kung saan nandun po ako nag-shadowing minsan. Ang pinaka-question ko po is paano ko po maipupus yung mga leaders ko po na sila po mismo yung magkaroon ng lakas na loob na mag-speak, lalo na pagdating po sa pag-present ng business presentation. Kasi minsan sinasabi nila hindi ko pa kaya, nahihiya pa ako. Kahit nga lang practice minsan, nahihiya pa din sila. So papaano ko po sila maipupus sa ganun pong kasi alam ko po yun, doon po ako makapagpapaduplicate ng leader sa Yes. ilalim ko po. Ayan. So Oo. salamat po. Thank you so much, no? And congratulations muna, Mentor Edward. Tama ba? Opo. Ayan, Mentor Edward, actually, tama naman yung ginagawa mo. And at least aware ka na kailangan mo talagang i-duplicate sila. Which is, yun yung tama. Kasi, di ba, Ruby ka na, tapos may dalawa kang sapar. Kailangan nyo po kasi ng, di ba, sabi ko, ang secret ng pagpapalaki ng grupo ay activities. Ang IBP po ay normal na activities. Ibig sabihin, dapat araw-araw ginagawa. Ngayon po, pag nagtuturo po kasi tayo ng IBP, ang una pong pinapagawa ay pagti-tee up. O, ikaw muna mag-tee up ha. Kasi kailangan mo yon. Hindi ka walang top earner na hindi marunong mag-present. So, una, tee up muna. O, ikaw muna to ha. Lahat tayo, naka-schedule tayo mag-tee up. Ganon siya sa isang grupo. Kasi ganon ang ginagawa ko dun sa mga bago ngayon eh. O ngayon, meron tayong 5 weeks. O ilan tayo dito? O, sa isang week, ikaw yung host. O ikaw naman yung magpipresent. Pag hindi mo pa kaya ng marketing plan, product muna. Kahit yung barley lang muna. O yun yung aralin mo, assignment mo na yun. Magsalita ka, kahit ano lang. Kahit tayo-tayo lang. Okay? Kasi aware naman sila na tayo-tayo lang eh. Kasi kung hindi mo gagawin yon, kahit yung pagtiti up lang, hindi lalago yung business mo. Kasi para yung tindahan, pag sarado, wala kang binibenta, wala kang benta. 'Di ba? So ngayon, i-start mo siya ng paunti-unti. Ganun po ang ginawa ko. Alam niyo po si Mentor Franz? Si Franz ngayon, top earner na ng I Am Worldwide. Yun. Una, ang ginagawa ko, siguro, napansin niya yun eh. Franz, ikaw tee up. Franz, so inisip niya, bakit ba ako lagi pinagtitee up?
hanggang sa gumaling na siya. Ngayon, nung nagtitiap na siya, kailangan ko naman ng speaker sa blast. Sabi ko, hindi, kahit bago to, kaya na nito. Hindi pa nga to sapper, pinag-ano ko na, pinag-talk ko na. So siya, kailangan ko matuto. Kasi paano ko siya expose kung hindi siya marunong mag-talk? Kaya ang ginawa ko, inunti-unti ko siya. T-up muna, tapos product. Ngayon, nagsishare na siya, closing na siya. Ngayon, may grupo na siya. Ngayon, top earner na siya. O, hindi naman yun matagal. Wala pang 3 years yun si Franz para mag 1 year pa lang yata yun. Eh ngayon, di ba? Ano na, may sarili ng sasakyan. One of the fastest yun eh. At ito si Franz, sinama ko lang po yun sa declaration ng car. Nagulat ako nag-declared. 5 days pa lang siya nun eh. Sabi ko, ba't ka nag-declared? Gusto ko lang naman mag-observe ka. Means, natakot po ako. Kala ko po magde-declared lahat. Di na, ano siya. Nagulat ako na nag-declared siya na ilabas na naman yung kotse niya. Imagine mo, 5 days. Doon ko na-realize na iba-iba talaga din talaga ang mindset ng tao eh. Meron na, ang tagal na takot, kaya ganun lang ang resulta. Meron naman, kaya, katulad doon, kailangan maintindihan na ang negosyo natin, kailangan mo mag-talk. Hindi, Diyos ko, paano tayo makakabuild? Kung pagpapapay in pa lang, hindi natin magawa. 'Di ba? Leverage to eh. Never mo may tuturo sa downline mo yung never mong itinuro or never mong natutunan. Kasi nasa, ano yun, nasa process yan eh. So, kailangan simulan. Okay? Kung kayo po ay mga leader ni Mentor Edward, maawa na po kayo. Siya po ay nagtsatsaga na turuan kayo, ibig sabihin concern siya. Kasi ang mentor, marunong mag-talk. Paano ikaw? Paano ka dadalhin sa gera kung wala kang bala? Kasi ang bala natin, presentation lang. Dapat dumating, kung hindi, ito tip ko po sa presentation. Ako po, nagpipresent ako, hindi ko pinipresent lahat. Kung depende sa tao. Halimbawa, kung ikaw networker, pepresentan kita ng 13 ways of earnings. Kasi kailangan mo maintindihan anong pagkakaiba ng pinasok mo sa papasukin mo sa amin. Pero kung ikaw naman ay user lang, benefits lang ng Barley, at i-ano kita, i-orient kita na ito ang account na kinuha mo, ito yung mawawala sa'yo, ito yung meron ka. Ganito lang ako mag-present mentor. Gusto mo nang maka-discount sa Barley? Madam, simple lang. Meron kaming 4 na package dito. Ano ba ang gusto mong kitaan? Kasi meron kami, yung student package, silver package, meron yung 24,000 na income. Pero pag naka-gold ka, 60,000 ang pwede mong paulit-ulit na income. Pero yung platinum namin, 152,000. Yung income to pero pag nag-jade ka, only 300,000. Ako, naka-jade ako. Ginawa ko ng paraan, pinangutang ko. Pero yung jade ko, ito na yung kapalit. Ganun lang. O pili ka na lang kung anong gusto mo. 'Di ba? Tapos, pag nakapili na siya, dun, i-IDB ko na siya. Halimbawa, mag-join na siya. Kaya yung minsan, kasi ano ko na siya eh, ganun pala. Ganun pala yung titaan. Basta dito, pag may pumasok sa yung malaki na package at nakamaliit ka, hindi mo na yun makukuha. Tsaka, may hangganan lang yung package mo na ganyan. Never mo na yan ma-upgrade. Which is totoo naman. O di pag naintindihan niya, oo, marami kasi dito, karamihan dito, 98% ng distributor dito, dating user lang. Which is totoo naman. At marami dito nagsisi. Kasi dapat kumikita sila ng only 300,000 pero dahil mababang package nila, never nila yung nakukuha. Laking pagsisisi. Gusto mo din ba magsisi? Ganun. Ganun lang kasimple yung pagta ko, nakapili na sila. Kaya kahit katabi ko lang sa Meralco, nagbabayad, yung dati pumipila pa ako, wala pang online, natutok ko yan. Kahapon nga, may nagkulot ng buhok ko sa Watson eh. Kinulot lang yung buhok ko sa Watson kasi nasa IBC ako. May binibili ako. Sabi ko, patingin ng curlers yung kinulot niya. Ayun, na-add ko na. Binibigyan ko ng tip. Sabi ko, add mo na lang ako, bibigyan kita ng. Ganun lang. Alam mo yon yung kahit saan ka, dapat aware ka na, negosyante ako. Dala-dala mo yung business mo. Kasi bakit confident ka? Yun nga, kaya kailangan mag-aral ka na mag-aral. Kasi nga, pag ikaw na, kailangan confident ka, in-earn din kasi yun. Okay? Kaya huwag ka matakot pag pinagpipresent ka. Sige, mens, sa abot ng aking makakaya. Hindi ka naman i-judge ng mentor. Tutulungan ka pa nga. Okay? Yun lang. Salamat po. Nako, grabe. Thank you po. Ayan, meron pa po ba? Ay, si Mentor Mark. Okay po, Mentor Mark. Yan, amazing morning po ulit, Mentor Aryan. So thank you so much po ulit sa
pagpa-conduct nyo sa amin. So, ang dami po namin natutunan. And so, isa po sa mga natutunan ko dito is yung how to build. So, nakakuha ko ng idea how to build. So, learn and attend ng mga training. And set a goal, consistent sponsoring, not recruiting, develop a system for your team, and yung level up. So, 5 po yun. So, pero, isa po sa mga magiging question ko ngayon, kasi na sabi niyo naman po yung about to, how to build. So, ang magiging question ko naman po is yung, ano po yung ginagawa niyong diskarte o strategy? Paano niyo po nakikip yung team niyo? Or halimbawa, pag may bago kayong leader, paano niyo po sila napapa-stay na gawin din yung negosyo? Okay. Ayun po, Mens. Ayan. Thank you po. Number one, since nagbi-build na ako kasi una ko kasing na-build international. So, alam ko na ang international, hindi kami pares ng oras. Tapos, kahit international siya, kailangan may goal ako sa kanya. Kasi sabi ko kay Mentor Claire noon, 12 hours siya nakatayo. Bakit diamond na si Mentor Claire ngayon? Magkalayo kami. Bakit full-time na siya? Bakit nakapag-create siya? Simple lang. Araw-araw ako may goal sa kanya. Sabi ko sa kanya, Mens Claire, kailangan makapag-build ka para hindi ka lagi ang mindset mo part-time ka lang dito. Ngayon, para hindi ka mahirapan, ngayon ka na maghirap. Sinabi ko yun sa kanya eh. Kailangan mag-commit sa akin. 10 talk, tulog at hindi, mag-send ka sa akin. 10 talk. Tapos, dapat may goal ka. Sabi ko sa kanya, tinanong ko siya, ba't ka nga pala nag-resign, Mens Claire? Bakit ka nag-full-time dito? Kasi mens, naintindihan ko mens, kung hindi ako magpo-full time dito, paano pa yung team ko? 'Di ba sabi mo nga, kailangan maraming time para ma-build ang grupo? Kailangan nandun ako nakafocus. Naintindihan niya kasi yon. Yun, yung pagbibuild sa ibang bansa, ginugol ko siya sa ano, kung ilan ang talk niya, tapos ginol ko siya na mag-rank up siya, tapos nag-goal siya na nag-goal na magre-resign na siya kasi may mga leader na siya na kailangan siya, niyang suportahan. Sa mga talk, hindi na sila magkamayaw eh. Tapos, hanggang sa kung ano yung tinuro ko sa kanya, nagpag-goal na rin siya ng SAPAR. Hanggang sa may nag full-time na rin sila, Mentor Kat. Diamond na rin ngayon. Ngayon naman, yung mga nandito naman sa Pilipinas, simple lang. Paano? Katulad nun, si Mens Claire din pala, nasa ibang bansa, pero doon talaga siya nagstay bago pa niya ilabas yung kotse niya. Di ba? Naka-Porsche siya ngayon. Ang dating katwiran nila, Mens, nandito naman kami. Yun na nga, nandidyan kayo eh. Di kung may kotse kayo, maglabas pa rin kayo, pero ay ama magbabayad. Paano? Mens, yung kinikita nyo para meron kayong ginugol na mas malaki yung kitain nyo. Kasi pag wala kang responsibilidad, okay lang na part-time ang income mo dito. Kasi bakit? Wala kang binabayaran. Yun eh. So, hindi mo lang alam na habang may binabayaran ka, lumalaki ang grupo mo dahil malaki na rin ang mindset mo. Okay? Which is, napapasa mo yun sa leader mo. Kung hindi ka maglalabas ng resulta, hindi rin maglalabas ng resulta yung grupo mo. Hindi rin sila magpo-full time. O ganito naman ang ginawa ko dito sa Pilipinas. Siyempre lang, comparison. Magkano ba ang sinisweldo mo doon sa labas? Sabihin na natin 18,000, 20,000. Kaya bang kitain sa IAM? Kaya. Kumputan mo siya. Ilan ang kailangan mong maipasok na ganito? Kasi ganito ako, ganito ako na mindset nung nag-resign ako sa trabaho eh. Sabi ko, ilan ba ang kailangan ko? Ang sweldo ko lang dati 12,000. Sabi ko, ilan gold yun? Or ilang platinum o ilang jade? Kailangan ko lang mag-just for you every month. Sobra-sobra na yun compare sa kinikita ko sa trabaho. Tapos, ngayon kasi may benta pa. Kahit magbenta ka lang, grabe, buhay ka. So, ngayon, ito yung, kailangan kasi natin sila turuan. Minsan, kaya hindi nagagawa ang isang hindi kasi nila alam kung paano sila magsisimula. At ano ang action na iti-take nila. Bigyan mo sila ng plano. Ngayong araw na to, yung mga taga-kondo, yung mga bata, ganito yung ginagawa ko. Anong activity mo ngayon? Gusto mo ba may CCTV ka pa? Gusto mo ba nandyan pa ako? Try ko kayong tumira sa'yo. Siguro iba yung kilos mo. O huwag mo antayan na nakasama pa kita bago ka pa kumilos na magplano ka na. 9:00, ganito yung gagawin ko. May kausap akong client. O kasi pagdating ng 7:00, gising na ako. Dapat ganitong oras. Pagdating ko ng 1 p.m., dapat nasa office na ako. Nakapag-live na ako doon. Nakapag-interview na ako. Pagdating yung talk ko, na-invite ko na doon. Ganon, dapat. Tapos, productive kasi siya nun kapag may plano ka sa kanya. Ngayon, planuhin mo din, computein mo.
ilan ang target talk natin para makompensate natin yung need mo na income para pag ikaw ay nag full time, hindi ka na nag or habang nagtatrabaho siya, kinukuha mo yung 2 to 3 hours niya, yung 2 to 3 hours niya, todo yun. Nagpapapay in, nagbibuild, nagpapapay in, nagbibuild, nagpapapay in, nagbibuild. Ang building takes time. Pero, dapat, mayroon kang binibuild. Kasi yung iba, means, nagbibuild pa ako eh. Pero pag tinanong mo kung ano yung ginawa niya sa pagbibuild, wala naman. Nagpapapay in pa rin siya, nagpo-prospect. Hindi, walang tinitrain. Walang siniset na standard. Kasi ako, pag binibuild ko isang tao, Franz, kailangan mo na mag-sapphire. Ilan ang talk mo? Ilan ang RQB mo? Ganun ako mag monitoring. Yun ang pinaka-term. Kailangan monitor mo yung tao mo. Ano nangyari? Isang status ka na. Kahit nasaan yun, nagmo-monitor ako. Kahit nga nasa bakasyon ako, ano nangyari sa'yo? Para ngayon, si Mentor Alvin, tagal ko ng core yun. Nagre-report siya. Means, naka-isang jade na po kami dito. Nasa Baguio kasi siya ngayon. Nagre-report siya. Alam niya yung trabaho niya na kailangan alam ng mentor ko kung ano nangyayari sa akin. Para kapag nasisway ako, nasasalo niya kaagad ako. Pag nawawala ako, tsaka dapat ang mentor may plano sa grupo. Ang mindset niya, ngayong month na to, magpapa-incentive ako. Kung sino magsasuffer ganito. Ganon ang nagbe-build. O pag tayo nag-emerald or mag-diamond, dapat meron akong paganto, paganap, ganyan, ganyan. So, bakit? Meron kang plano. Kasi pag wala kang plano, sabi ko nga sa'yo, activity plans, laging may ganap sa grupo. Okay? And monitoring. Yun po. Ang pagbibuild, monitoring. Thank you so much po, Mentor Arlen. Ayan, meron pa po bang may question? Last one question po. Meron pa po ba? Ayan. Kay Mentor Lisa. Hello po, amazing morning, Mens. Pwede na po kayong mag-unmute, Ment. Amazing morning. Ang tanong ko ay tungkol sa rejection. Ma'am, ano ang pwedeng sabihin dun sa na gusto mong i-prospect na sinasabi na hindi daw pwedeng mag-take ng product natin kasi sinasabi ng doktor niya na hindi pwedeng uminom ng kahit na anong herb supplement. Ano ang pwede pong sabihin sa kanila? Okay po. Tita, pag about sa product naman sa'yo. Actually, Yes po. sasabihin mo na yung barley, it's supplement. Ngayon, supplement. Kasi ganito po, kasi pag marami tayong client, di ba, iba-iba yung iba-iba yung situation nila. Pagdating po sa product natin kasi, halimbawa, pwede mo pa rin inumin ang barley habang may iniinom ka na iba kasi nakakatulong po ang barley sa effectivity ng iniinom mo. Hindi mo kailangan tanggalin yung iniinom mo, isama mo lang ang barley. Ngayon, tita, since ito ay katulad nito, in-advise siya ng doktor, wag mo muna siyang pilitin. Okay, wag mo na siyang pilitin. Kasi pag may nangyari sa kanya, at least kapag walang nangyari dun sa kung nagkikimo siya or kung ano iniinuman niya, babalikan ka niya. Alam mo ang sikreto para makuha mo yung mga tao na yon, dapat marami kang testimony. O ito sabi daw ng doktor, ganun ang testimony mo. Huwag mo siyang didiretsahin. Meron ako ditong testimony. Ito pinagbawalan ng doktor. Kasi halimbawa dito sa inyong sa inyong organization, meron ditong dati din pinagbabawalan ng doktor pero naging matigas ang ulo, tinuloy. Ganon, ikwento mo, wag mo siyang diretsahin na sasalungatin niya yung doktor niya. Kasi pag may nangyari sa kanya, sisisihin ka pa. Okay? Next, pinapadala ko po yung mga testimony sa kanya. Magkwento ka lang. Kasi kapag ginawa mo na yung part mo, okay na. Mag-next ka na, tita. Kasi kung isang tao lang yan, marami pang iba. Okay? Ganun. Ito halimbawa, ginawa mo na yung part mo, ang follow-up dyan is pag nagpo-post ka ng ibang testimony, pag ayaw next.
para hindi ka po magtagal sa isang tao. Ganun po ang trabaho natin. Tayo po ay agent of hope. Kapag ayaw nila at nagawa mo na yung part mo, na tatag mo naman sila, okay lang, next ka na. Para hindi ka nakafocus lang sa isang tao. Kasi marami pa naman tayong client. Kumbaga, Pero po, nakakasama po ng loob kasi you wanna help them and then they don't wanna get help. yeah, tita, normal yan ha. Ako, nung ganyan yung nagsimula ako, isa lang mindset ko. Kailangan may 1,000 rejection ako. Pag hindi ako naka 1,000 rejection, hindi ako gagaling. O, bilangin mo na siya. Rejection 1. O, nasa na rejection 2 mo? Rejection 3, rejection 4. Ay, baka hindi ka nakakasampung rejection. Eh, kailangan yun. Ganun po kami nag-start. Ay, hindi pa ako nakakasampung rejection. Bawal pa akong tumigil sa maghapon. Yun po ang requirements namin. Bakit? Kapag nakuha ng rejection ka, wala ka nang pakialam sa kanila. Kasi ang mindset natin, some will join, some will not. So what next? Someone is waiting. O, diba? Yun ako lagi. Kaya hindi ako, dumating ako sa point na ayaw mo. Meron pa nga eh. Sa iba nag-join. Ngayon, mini-message ako, sana po sa inyo na lang ako nag-join. Sabi, okay. Diba? Well, ano yan? Not everything happens for a reason. Focus sa gusto. Ganun lang. Para hindi ka nasasaktan, hindi ka nagtatagal. Sabi ni Mentor Arian, ay ayaw, next. Ay ayaw, next. Ay gusto. O, come in. Ganon. Okay na po? Maraming Okay po. Thank you po. na magpapasalamat sa atin dahil na-share natin. Thank you, ma'am. Ayan, thank you so much po sa mga nagko-question. No, meron pa po bang mag-aas ng question? Or kung last na po yun, no, may bibigay lang po kami sa inyo po, Mentor Arian, na certificate po, no? Babasahin ko lang po sandali. Ayan. Ano ba to i-zoom? Hala. Hindi ko ma-zoom. Ang labo. Ayan. Ayan, Certificate of Appreciation proudly presented to Mentor Arian Fernandez for giving time as speaker during Lions Believer Weekly Training. Thank you very much for your time, knowledge, and selfless dedication that you have shared to our team. We are forever grateful given this 8th day of July 2024, Jonelyn Torno and Mark Daniel Idanan, Lions Believer founder. Thank you so much po, Mentor Arian. Thank you so much, mga mentor. God bless everyone. Thank you so much, Arian. Grabe po Thank yan. you so much po, Mentor Thank Arian. you, Mentor Arian. Thank you so much. Thank you so much, Mentor Arian. Thank you so much, Mentor Arian. Thank you, Josan. Thank you. Mentor Arian. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Yes.